Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamakailan ay may nakausap akong isang classmate na pare, naka-assign siya sa isang diocese sa Mindanao. At ang sabi niya, napag-usapan namin ang tungkol sa mga pari sa aming diocese. Sabi niya, buti pa sa inyo, taon-taon mayroong ordinasyon. Sabi niya sa amin, may mga taon na during the pandemic, wala ni isang ordinasyon sa kanila. Ngayon daw, may isa lang silang diakono na ma-ordain pa lang. At ang susunod niyan, 4 na taon pa ang lilipas bago kung magtuloy para magpa-orden bilang isang pari. Sabi ko naman sa kanya, kahit taon-taon ang aming ordinasyon, taon-taon may nagiging bagong pari sa aming diocese, pero kulang pa rin. Kulang pa rin. Hindi pa rin sapat upang paglingkuran ang napakaraming tao sa buong diocese namin. Ito siguro ang katotohanan na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa. Marami ang aanihin, pero kakaunti ang mag-aani. Dalawang bagay po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Paalala sa atin kung ano nga ba ang susi upang maging sapat ang mga mag-aani sa napakaraming aanihin para sa kaharian ng Diyos. Ang una po, ang susi sa ating mga kamay. Tayo, mga laiko, mga pari, mga bahagi ng kaharian ng Diyos, bayan, miyembro ng bayan ng Diyos. Nakasalalay po sa atin ang susi upang maging masagana, hindi lamang ang ani, kundi pati ang mga mag-aani sa lupain ng Diyos. Para sa ating mga laiko, minsan kasi, marami ang oportunidad na iniimbitahan tayo para magsilbi sa Diyos bilang isang laiko, bilang isang pari, bilang relihiyoso, pero sa maraming pagkakataon, tinatanggihan natin. Tinatanggihan natin. Minsan ang naririnig kong mga dahilan, ayoko munang magsilbi ngayon, nag-aaral pa ang aking mga anak. Or hindi ko pa kaya ngayon, busy pa ako sa aking trabaho. O di kaya, ang sinasabi naman ng iba kapag matanda na, hindi ko na kaya, matanda na kasi ako. Or kung mga bata naman, sasabihin, nabibisi pa kasi ako sa pag-aaral. Hindi ko pa kayang ibigay ang aking oras ng lubusan para sa Diyos at upang pagsilbihan ang kanyang simbahan. So ang tanong, kailan ba tayo magkakaroon ng oras upang pagsilbihan ang Diyos at ang kanyang simbahan? Kung sa atin lang, wala siguro. Pero kung nanaisin natin, maraming mga oportunidad ang dumadaan sa atin na pinalalampas lang natin. Pinalalampas natin. Mga pagkakataon na makapagsilbi sa Diyos, sa pamamagitan sa loob ng banal na misa, sa ating simbahan, sa mga ministries ng ating simbahan, o di kaya ay mga oportunidad upang pagsilbihan ang Diyos sa ating kapwa-tao na hindi natin tinatanggap. Inaayawan natin sa maraming kadahilanan. So ang unang susi po ay nasa ating sariling mga kamay. Magiging sapat sana kung ang bawat isa sa atin tatanggapin ang hamon ng Diyos na maging bahagi ng kanyang simbahan, hindi lamang upang maging ordinaryong miyembro, kundi maglaan ng oras, ng panahon, ng talento upang pagsilbihan ang Diyos at ang kanyang simbahan. Ang pangalawa naman na susi ay nakasalalay naman sa kamay ng Diyos. Nakasalalay sa kamay ng Diyos. Ano man ang gawin natin, hangarin man natin ang maraming mabubuting bagay sa simbahan, pero hindi naman ito ipinagkakaloob ng Diyos. Wala ring mangyayari sa atin. Kaya nga napakahalaga na ang ating dasal sa Diyos, tulad ng sinabi ni Jesus sa Ebanghelyong binasa, hilingin natin sa Diyos. Hilingin natin sa Diyos ang katuparan ng ating mga plano para sa simbahan. Ano man ang gawin natin, makakabuti sa simbahan,
Pero ang lahat ng ito ay ayon lamang sa ating plano at hindi naaayon sa plano ng Diyos, wala ring mangyayari. Hindi rin magiging matagumpay. Kaya, mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, dalawang bagay ang ipinapaalala sa atin. Una, tanggapin natin yung mga oportunidad na dumadaan sa atin na binibigay ng Diyos upang maging bahagi ng pagsisilbi sa bawat miyembro ng ating simbahan o di kaya ay sa ating simbahan mismo. At ang pangalawa, sana sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdadasal, kasama sa ating dasal ang paghiling sa Diyos. Na oo, marami tayong mga kakulangan pa, pero sana po punan ng Diyos ang mga kakulangan na ito. Punan ng Diyos ang mga kakulangan na ito na ating ginagawa sa ating simbahan upang umunlad, umusbong, hindi lamang ang struktura, kundi ang pamumuhay at pananampalatayang Kristiyano.